Ako si Chen Man. Yung asawa ko, kunwari lang namatay 5 taon na ang nakalipas. Kasama yung kabit niya, nagwawaldas at nag-enjoy. Pero iniwan niya sa akin, 30 milyong utang. Dahil dito, 5 taon na akong nabubuhay na parang hayop. Uy, yung pansit mo, dahan-dahanin mo lang kainin ha. Shenman. Yung asawa mo bago siya namatay, may utang pa siya sa akin na 30 milyon. 5 taon na. Hindi pa rin bayad. Kailangan ko rin namang mabuhay, di ba? Sirain nyo na. Huwag niyo sirain, tama na, huwag niyo nang sirain, tama na. Narinig mo ba, yung asawa niya bata pa lang? Biglang namatay. Grabe, nakakaawa. Ngayon, mas malala pa sa aso ang buhay niya. Kuya, ginagawa ko naman ang lahat para makabayad. Nagbabayad naman ako, oh. Oy, nandito ka pa rin pala. Babalik ako bukas. Tara na. Han. Hindi ka naman talaga namatay, no? 5 taon na. Bakit mo pinabayaan sarili mo na magmukhang ganito katanda? Ang dumi mo na, ang baho mo pa. Hindi ba patay ka na? Ginawa ko lang yun para ikaw ang magbayad ng 30 milyong utang ko. Nagkunwari akong patay. Ano? Oy. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Ikaw, ginamit ka lang talaga ni Janya para mabayaran utang. Itong mga taon na to, kasama ko si Janya, ang saya ng buhay namin. Walang problema. Ibig sabihin, lahat ng to, plano nyo pala. Pa. Ma. Alam nyo na rin pala. Siyempre naman. Ay nako, Han, tigilan mo na siya, sayang oras mo. Tara na, alis na tayo. Tara. Hindi pwede, Lijianye. Hindi ka pwedeng umalis. Ang sama mo. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Lijianye, bumaba ka dyan. Hindi ka pwedeng umalis. Han. Hon, magising ka naman. Han. Bigla ang umalis si Jianye. Ako na ang magbabayad ng utang niya. Lijianye. Kahit patay ka na, ako pa rin ang nagbayad ng mga utang mo. Inalagaan ko pa magulang mo. Sa huli, lahat pala ng to, panloloko mo lang. Sa susunod na buhay, hindi na kita palalampasin. Hindi ako namatay. Nabuhay ulit ako. Ms. Chen, yung asawa niyong si Lijianye, inatake sa puso bigla. Ginawa namin lahat pero pumanaw pa rin siya. Pakikiramay po. Bumalik ako sa araw na nagkunwari ng kamatayan si Lijianye. Lijianye. Sa nakaraang buhay, nagkunwari kang patay. Ginulo mo buhay ko. Ngayon,
Sisiguraduhin kong tunay kang mamamatay. Halika, tingnan mo. Totoo. Mas totoo pa sa totoo. Paano hindi magiging totoo? Ako pa mismo ang nagpalit nito, sa isa pang, bangkay. Uunahan na kitang turukan ng pampatulog. Para maloko natin yung asawa mong matanda. Medyo mahihirapan ka lang. Basta makasama kita ng maayos. Walang mahirap para sa akin. Ang tamis ng bibig mo. Higa ka na. Alice Chen, dito po. Pick. Han. Han, anong nangyari sa'yo? MS Chen, pakikiramay po. Ito po ang death certificate. Ikaw. Nagkukunwari ka, no? Sige, magpanggap ka pa. Han, gising. Ay, MS Chen, hindi pwede. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang puyat ng puyat. Hindi ka naman nakikinig. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ang paglalabas-labas mo. Hindi ka nakikinig. Tuloy-tuloy ka pa rin. Tamad ka kasi, parang baboy. Ngayon, iniwan mo na lang akong mag-isa. Anong gagawin ko ngayon? MS Chen. MS Chen. Bakit mo siya sinaktan? Ms. Chen, paano mo nagawang saktan si Isi Tang? Siya ang doctor in charge ng asawa mo. Kaya pala ang galing nilang magtago. Yung kabit pala, siya ang doctor in charge. Sadyang siya talaga ang gusto kong saktan. Yung asawa ko, buhay na buhay pa. Pero pagdating sa kanya, patay na. Gusto kong panagutan niya ang nangyari sa asawa ko. Tama na. MS Chen, bakit ka nagwawala? Sige, magkunwari ka pa. Hindi kita urungan. Ay, Han, mamas boy ka talaga. ha. MS Chen, patay na asawa mo. Bakit ganyan ka pa rin sa kanya? Ngayon ka pa naawa? Wala yan. May mas matindi pa dyan. Umalis ka dyan. Hoy. Kakamatay lang ng asawa ko. Gusto ko sanang i-donate yung mga organ niya. Nang libre. Ano? Hindi pwede. Stang. Paborito ng asawa ko ang mag-donate ng organ. Mas kilala mo pa ba? Siya kaysa sa akin. Hindi ko naman ibig sabihin yun. Parang masyado kang nagmamadali. Stang. Ni hindi mo nga nailigtas asawa ko. Pakialaman mo pa ba ang pamilya namin? Ay, Asawa ko to. Ako ang magdedesisyon kung anong gagawin sa kanya. Pasensya na po, kayo po ba si Miss Chen? Kayo po ba ang magdodonate ng mga organ ni Mr. nyo, si Lijianye? Tama po. Ako po, ang asawa ko, kaka-30 pa lang. Bago pa ang mga organ niya, mabait talaga siya simula't simula. Sana yung buhay niya, magpatuloy pa rin, makatulong pa sa mas maraming nangangailangan. Sobrang salamat po talaga sa inyo. Ano po bang organ ang gusto nyong i-donate? Ang asawa ko po kasi, biglang inatake sa puso at namatay. Bukod sa puso, lahat pwede i-donate. Ay, narinig ko, kulang daw kayo ng body. Teacher sa med school nyo. Pati katawan, i-donate na rin. Ngayon lang ako nakakita. Nang katulad nyo, walang alinlangan. Ako na po ang magpapasalamat para sa med school at sa mga pasyente. Halika, halika, halika. ay, hindi pwede, hindi pwede. Anong ginagawa mo, Zistang? Doktor ka rin naman. Bawat minutong pag-antala mo, bawat minuto nang hihina ang organ. Ayaw mo ba talagang tumulong sa mas marami? Nga, Iatang, bilisan mo na, tumabi ka na. Ay, hindi pwede. Nakontak ko na, yung ibang kamag-anak. Miss Chen. Kahit papano, dapat hayaan si Uncle Lee at si Auntie Zhao na makita ang anak nila sa huling pagkakataon. Kaya pala kanina, nagpaalam ka kay Zhao Fang. Sino mang magtangkang galawin ang anak ko? Sige, ikaw talagang cute ka. Ikaw talagang cute ka.
Pinatay mo na ang anak ko. Gusto mo pa siyang buksan at kalbuhin. Ngayon, kung sino man ang magtangkang galawin ng anak ko, kahit isang buhok, papatayin ko buong pamilya niya. Lumabas kayo, hindi na kami magdodonate, hindi na kami magdodonate. Lumabas kayo, man-iron na lang kayo ng iba. Umalis kayo. Ikaw, talagang hayop kang cute ka. Magiging byuda ka na. Hindi ka ba nalulungkot? Gusto mo pang gawing body teacher ang asawa mo. Gusto mo ba siyang paghirapan ng paulit-ulit? Gusto mo maging mabait, ikaw na lang mag-donate. Sige, 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 pwede ka nang mamatay ngayon. Ako na ang bahala. Idodonate ko lahat ng katawan mo mula ulo hanggang paa. Ma, alam ko, nagkamali ako. Gusto ko lang. Sana. Ginawa ko lang ito para mapagawa si Gianni ng mga bagay na makakatulong sa lipunan. Wala namang silbi ang iniisip mo. Bilisin mo at umuwi ka na. Uwi na. Ako na mismo ang maghahatid sa anak ko, sa krematoryo. Anak ko. Mama. Ma, tingnan mo, hindi na maganda ang kalagayan ng katawan mo. Ganito na lang, ako na ang magdadala kay Gianni sa krematoryo. Sakto, may kakilala ako sa punerarya. Hoy, hoy, hoy. Ay nako, huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa cremation. May mas mahalaga pa akong ipapagawa sa'yo. Oh, ito. Ito ang testamento na ginawa ni Gianni. Ikaw ang tanging tagapagmana niya. Bilisan mo na at pumunta ka sa law office para asikasuhin ang mga papeles. Sige, sige, punta ka na. Ay anak ko. Itong testamento na to, ang dahilan kung bakit 5 taon akong nabuhay sa impyerno. Ma, ito ang listahan ng mga utang niya nung nabubuhay pa. Ang mga utang na ito ay babayaran ni Empress Chenman bilang kapalit. Ano ibig sabihin yan? Ikaw. Tinamasa mo naman, lahat ng iniwan ni Gianni. Kaya natural lang na ikaw ang magbayad ng mga utang niya. Pero, di ba maayos naman ang negosyo ng kumpanya natin? Saan galing ang mga utang na iyan? Paano ko ba malalaman? Kung matapang ka, tanungin mo na lang si Gianni sa kabilang buhay. Ay nako, wala akong pakialam. Itong testamento, ibinigay ko na sa'yo. At notaryado na rin. Ayaw mo man tanggapin. Kailangan mo pa rin tanggapin. Ay anak ko. Ang hirap ng kapalaran mo. Ganun ba? Itong 30 milyong utang. Balang araw mapupunta rin sa'yo. Tita Zhao. Mrs. Chen, magkalma muna kayo. Uminom muna kayo ng tubig para kumalma. Ako nga, nung uminom ako ng tubig na binigay niya, bigla akong nahilo. Pagkagising ko, sinabi na lang sa akin na si Gianni ay naging abo na. Ma, napag-isip-isip ko lang. Sa dami ng sakripisyo ni Gianni para sa akin itong mga taon, nagpakahirap siya sa labas. Ako na ang magbabayad ng utang niya at magpapakabait sa mga magulang. Dapat lang naman gawin yon. Ma, uminom ka muna ng tubig. Para kumalma ka. Huwag mo nang palakihin ang issue. Buti naman at may konsensya ka pa. Ano bang nangyari sa akin? Tita Zhao. Naku, ma. Nakakatulog na siya. Siguro sobrang pagod na. Ganyan talaga pag tumatanda. Namatay na ang anak, pero kaya pang matulog. Hoy, anong ginagawa mo? Tumatawag sa punerarya? Hello, City Hospital Room 301. May ipapakremate kami dito. Pakiakyat na agad. Sige, sige, salamat. Dr. Tang, tulungan mo nga. Ay, huwag, 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 huwag. Diretso na ba agad sa cremation? Hindi ba natin hihintayin si tita? Ako ang tanging tagapagmana. Ako ang magdedesisyon kung paano aasikasuhin ang bangkay. Dalhin na. Mrs. Chen, huwag kang magmadali. Teka, parang nakita ko kanina na gumalaw ang kamay ni Li Jianya. Baka pwede pa nating subukan siyang sagipin ulit. Ano ibig sabihin yan? Ibig mo bang sabihin? Nabuhay ulit ang asawa ko. Dr. Tang. Ikaw ang nag-issue ng death certificate. Sabi mong gumalaw siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, buhay pa siya. Kung talagang buhay pa siya, anong pananagutan ang ospital ninyo? Ikaw bilang attending doctor, anong pananagutan mo?
Tatanungin kita ulit ng huling beses. Nakita mo ba talagang gumalaw siya? Dr. Tang, kung ang asawa ko talagang gumalaw ngayon, kasong pagpatay na iyan. Pwede po bang si Mrs. Chen ito? Ako nga, Kami po ay mga staff ng City Crematory. ang nakahiga ay asawa ko. Bilisan niyo na, baka lumamig na ang katawan. Sige po. Hindi pwede. Dr. Tang, ang pamilya ang mag-aasikaso ng bangkay. Wala kang kinalaman, dyan bilang attending doctor. Ah, o baka naman, may ibang relasyon ka sa asawa ko. Wala. Kung wala, umalis ka na lang dyan. Huwag kang makialam. Dalhin na. Hindi pwede. Bitawan mo. Pakisuyo na lang, Dr. Tang. Alagaan mo ng mabuti ang biyenan ko. Tara na. Gising. Gising na. Wala ka talagang silbi. Oy, Tito Lee. Anong meron, Kexin? Naniwala na ba? Yung cute na yun? Basta si Chen Man ang magbabayad ng utang, ikaw at si Jenny, pwede nyo nang kunin yung 30 milyon at magpakasaya na. Ay, hindi ganon. May nangyari. Si Chen Man, daladala ang bangkay ni Janya, papuntang krematoryo. Ano? Bilisan mo at pigilan siya. Pakikiramay. Mrs. Chen, ilang taon na kayong mag-asawa? Kasal. 5 taon na. Pero 10 taon na. Kaming magkasama. Asawa. Yung paborito mong, si cucumber niluto ko na. Iinitin ko lang muna ha. Umalis ka na dyan. Matagal ko nang kinain yan. Labhan mo na lang ang mga damit ko. Bakit amoy pabango? Sigurado na naman, lumabas siya para makipag-inuman. Lumabas nga para makipag-inuman. Ha ha ha. Loko ka talaga. Ma, sorry. Talaga hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ng anak ko sa'yo. Wala ka namang maipagmamalaki. Umalis ka na, umalis ka na. Nakakainis talaga. Malas ka sa buhay ko. 10 taon na tayong magkasama. Parang kasambahay lang ako dito. Nag-aalaga sa buong pamilya nyo. Para sa'yo, binuhat ko ang napakalaking utang. Pero ikaw, hawak mo ang pera. Kasama pa ang kabit mo, enjoy sa buhay. Uy. Baka nagkamali ka ng tingin. Matagal nang patay ang asawa ko. Huwag mo na akong biruin. Oo nga, pasensya na. Epekto pa ng anesthesia. Kakagising ko lang. Manong, pakibilisan po sana. Yung biyanan ko, hindi pa rin matanggap na wala na ang asawa ko. Gusto pa niyang dalhin ang bangkay ng asawa ko sa bahay at tabihan sa pagtulog. Gusto lang naming maging maayos ang pag-alis ng asawa ko. MS Chen. Dito na po tayo sa crematorium. Hindi na ako magpapanggap na patay. Mamaya, pagpasok mo sa cremation room, hindi mo na magagawa kahit magpanggap. Bilisan mo na. Tito Lee, pwede pa bang mas bilisan pa? Baka mamaya, mamatay talaga si Janya. Pasensya na po, ma'am. Kailangan pong pumila. Gaano katagal po ang pila? Mga 1 oras siguro. Ano? 1 oras? Sigurado, sinatang Kexin darating na. At si Lijayani, magigising na rin ang tuluyan. Salamat po sa pagod. Ang hirap ipaliwanag sa mga nauna. Hindi naman talaga ayaw kong pumila. Kasi yung asawa ko. Yung asawa ko kasi. Pasensya na po sa lahat. Hindi po talaga dahil ayaw kong pumila.
kundi yung biyenan ko. Sobrang close sa asawa ko. 35 years na silang magkasama, araw-araw sabay naliligo. Pinapaliguan pa niya asawa ko, pati likod pinapahiran. Pati brief ng asawa ko, siya ang naglalaba. Ngayon biglang nawala asawa ko. Hindi niya matanggap. Gusto niyang agawin ang bangkay, para yakapin at matulog sa bahay. Gusto ko lang sana, maayos ang... Pag-alis ng asawa ko, grabe naman si Bienan, kapal ng mukha. Kawawa naman tong babae. Hayaan mo na, sa amin, hindi naman kami nagmamadali, bigyan na natin siya ng daan. Nga, ako rin magbibigay na lang. Baka kasi, yung baliw na biyanan niya, baka agawin pa ang bangkay. Salamat sa lahat. Dadaan na kita sa mabilis na daan. Dito po, bilasan na natin, Tara. Parang may init pa yata. Mainit kasi panahon ngayon, marami pang suot asawa ko. Ito ang binigay ng ospital. Death certificate po. Walang problema. Sige po. Tito Lee, dito po. Sa buhay na to, Lijiani, totoo na, mamamatay ka na. Tigil. Hindi pwedeng sunugin. Hindi pwedeng sunugin. Hindi pwedeng sunugin, hindi pwedeng sunugin. Hindi pwedeng sunugin. Hindi na natin itutuloy, uwi na tayo. Tingnan mo si Papa, sa sobrang lungkot, nagsasalita na ng kung ano-ano. Pa, silipin na lang natin si Gianni sa huling pagkakataon. Hayaan na natin siyang pumunta sa dapat niyang puntahan. Hindi na natin itutuloy. May pila pa po, Pa. Hindi na natin itutuloy. Sabi na ni Tito Lee, hindi na itutuloy. Matagal ko na talagang gustong sapakin ka. Ano bang karapatan mo? Nakikialam ka sa pamilya namin? Keksin, ayos ka lang ba? Chen man. Ang tapang mo na ha, nagawang mo pang. Saktan siya sa harap ko. Anong masama kung sinaktan ko siya? Ikaw ay. Ano bang relasyon ninyong dalawa? Bakit parang, ang labo ng sitwasyon? Hindi kaya may namamagitan sa inyo? Ikaw, puro kakalokohan. Walang hiya ka talaga. Ikaw, papatayin talaga kita. Ay grebe. Gusto mo pa akong saktan? Mukhang totoo nga. Uy, mga tao, tingnan nyo. Si tatay kasama ang kabit. Dito pa sa krematorium, sinasaktan si Manugang. Hindi ba yan yung doktor, na sitang sa City Hospital? Siya pala yung kabit. Nagpakababae na nga sa matanda, nagwala pa dito sa crematorium. Grabe ka, tatay, ang dami mong kalokohan. Hindi ganun yon. Huwag kayong basta naniniwala sa chismis. Huwag kayong makinig sa sinasabi ng babaeng yan. Sinaktan mo pa si kabit. Gusto mo pa akong saktan? Kung wala kayong relasyon, bakit siya naglagay ng gamot kay Bianan? Bakit siya sumama sa'yo, dito sa krematorium para maglihim? Naglagay ng gamot? Naglagay ng gamot? Keksin, Ito. Hindi ko ginawa yon. Hindi mo ginawa. Kitang-kita ko, nagdadahilan ka pa dito. Tatay, grabe ka naman. Kakamatay lang ni Gianni. May kabit ka na agad. Nagwawala pa kayo dito sa krematorium. Pwede bang respetuhin mo naman ang patay? Hoy! Tabi dyan. Tabi. Anak ko. Ang cute-cute mo talaga. Ma, Ano yon? nahuli ko na ang kabit. Nadiskubre mo na. At nahuli mo pa mismo. Ano plano mo ngayon? Patay na si Janya. Siguro pabayaan na lang natin. Grabe, ang bait mo naman. Sobra na nga to. Pinatawad mo pa? Hindi ba siya yung biyenan na gusto laging katabi matulog ang anak kaya pala nagloko si Mister? itong mag-asawang to, pareho palang may kalokohan. Ano? Nagloko si Mister. Ikaw ang nagloko. Baliw kang babae ka, anong ginagawa mo? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na magloko. Lalabanan talaga kita. Anong ginagawa mo? Sabi niya nagloko daw kami ni Keksin. Ano? Ikaw talagang walang mudo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi po. Ma, si Papa at si Doktora Tang, sobrang sweet ng kilos nila. Hindi ko maiwasang magduda. Tumahimik ka na nga.
Pag-uwi natin, lagot ka sa akin. Ano bang tinitingnan nyo dyan? Wala na kayong magawa, ano, lumabas na kayo. Labas, 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 labas. Mga kamag-anak. Itutuloy niyo pa ba ang cremation? Cremate ba o hindi? Hindi pwede ay cremate. Ma, di ba sabi mo ipakremate si Janye? Nandito na rin lang tayo. Ihatid na natin siya sa huling hantungan. Anong ihatid? Hindi pwede. Nanay niya ako. Ngayon, gusto ko na siyang ilibing. Patay na anak ko. Hindi ko naman. Pwedeng hayaang hindi siya mabuo sa kabilang buhay, di ba? Nga. Yan din ang gusto kong sabihin. Si Jenny lang ang nag-iisang anak ng pamilya Lee. Pag pinakremate, wala na talaga siyang matitira. Mas mabuti nang ilibing siya ng maayos. At least kaming mag-asawa, may alaala pa rin. Oy, Shen Man. Man. Ito na lang ang huling hiling namin ng papa mo. Hindi mo naman siguro gustong maging suwail, di ba? Ma, alam mo naman, ako ang pinakamasunurin sa inyo. Oo. Sige na. Pirmahan mo na to. Pumapayag na akong ilibing siya. Ano to? Kasunduan sa paglilipat ng shares. Shenman, anong ibig mong sabihin? Sinusulit mo ang pagkakataon. Dati nyo rin namang itinuro sa akin yan. Pirmahan mo na to. Pa. Anong ibig sabihin nito? May iniwang testamento si Jayani. Lahat ng shares niya, iniwan niya sa akin. Sa'yo iniwan, babae ka lang, anong alam mo sa negosyo? Pirmahan mo na. Hindi pwede. Magkasama naming pinaghirapan ang kumpanya. Mabait si Jayani. Binigyan na nga kayo ng 25% na shares. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Pipirma ka ba o hindi? Kapag hindi ka pumirma ngayon, wasakin ko ang abo ni Janya. Bilang asawa niya, pati abo niya, hindi mo maprotektahan. Hayaan mong litin ka ng lahat. Anak mo siya. Hindi. Pipirma ako. Lahat ng binigay ko noon. Ngayon, gusto kong bawiin. Ma, paano naman naging pagsasamantala yan? Hindi ko naman kayo pinapabayaan. Itong 3 milyong piso. Gusto nyo palit sa 25% na shares namin? Bakit hindi mo na lang nakawin? Noong kinuha nyo, ang shares dati, ni Singkong Duling, wala akong nakuha. Ngayon na binabawi ko ang shares, ayoko na lang kayong pagurin pa, itong 3 milyon. Gamitin nyo na para sa retirement nyo. Hindi ba mas maganda yon? Hindi pwede. Akin yon, anak ko yon. Ang kapal ng mukha mo, pwede rin namang hindi pumirma. Ako lang naman ang tanging tagapagmana. Ako ang masusunod kung paano ililibing ang katawan. Ay, nasusunog na ang paa. Ay, nasunog na. Ay, wag. Ay, nasusunog na. Ay, wag. Pipirma na kami. Bilisan mo na at pumirma. Kapag naging abo ang anak ko, magsusuntukan na tayo. Pumirma ka na. Dali. Tama na ba? Ilabas na si Lijianye. Grabe, natakot ako. Pagkatapos nitong pirmahan, lahat ng shares ng kumpanyang yan, mapupunta na sa kanya. Anong magagawa natin? At least, nakuha pa rin niya yung 3 milyon. Dahil sa ginawa ni Janya. Pag na-audit ang kumpanya, may 30th milyon pa silang utang, na kailangan niyang bayaran. Bakit hindi ka na tumuloy? Nagbago ka ng isip, gusto mo nang ipakremate, pwede rin naman. Tara na. Dahan-dahan lang, ingat. Sandali lang. Ano na naman ang ginagawa mo? Wala na kaming maibibigay pa sa'yo. Tay, wag mo naman akong gawing, parang magnanakaw. May regalo pa ako. Para kay Janye. Anong klaseng regalo yan? Sige, ibigay mo na.
Ito ang pinakamagandang ice coffin. Kaya nitong panatilihin ang temperatura sa ilalim ng -20 degrees. Kahit ilang araw ilagay, walang problema. Ayos, ilagay na natin ang asawa ko dyan. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Ako, anak ko yan, hindi naman frozen na baboy. Bakit mo ilalagay sa ice coffin? Ma, paano mo naman na ikumpara si Janye sa baboy, ni hindi mo man lang tinanong kung pumayag ang baboy? Uy, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, masyado na kayong luma mag-isip. Itong ice coffin, ginagamit para mapanatili ang katawan sa pinakamagandang kondisyon. Dr. Tang, alam mo to. Di ba? May ganito sa morgue nyo. Tulungan mo naman akong kumbinsihin sila. Uy, Xiao Man. Gusto lang naman namin na may palibing si Jenny. Agad-agad. Hindi na kailangang patagalin pa. Oo nga. Sayang lang ang pera sa ice coffin. Sa susunod, sayo na kami asa. Itong pamilya, huwag kang masyadong magastos ha. Tama, oo nga. Tay, hindi naman mahal magrenta ng ice coffin. May promo pa nga kami. Tumigil ka nga dyan. Xiao Man. Huwag kang magpapaloko sa marketing strategy nila ha. Tama, tama. Mas mabuti pang dalhin na natin si Jenny sa bahay. Igalang natin ang namatay. Tama. Ha ha ha. Pwede rin. Ha ha. Pero, pirmahan mo muna ito. Ano na naman to? Supplemental agreement. Tay, Nay, kung ayaw niyo pumirma, okay lang. Ilalagay ko na lang agad si Janye sa ice coffin. Ayoko rin naman na mangamoy at mabulok ang asawa ko. Uy, wag, wag. Pumirma na kayo agad. Gusto nyo ba talagang matulog ang anak nyo? Sa ice coffin, bilisin nyo. Sige. Bilisin nyo. Ayan. Napirmahan na. Pwede na kaming umalis, di ba? Yung 30 milyon na utang na binigay niyo sa akin dati, naibalik ko na rin sa inyo. Pero na. Bilisin na. Bilisin na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Tay, Nay, dito lang ako sumakay. Masyadong masikip sa loob. Huwag na kayong magtiis. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko ng maayos si Janye. Hindi ko siya pababayaan. Uy, teka, Xiaoman. Xiao Man, hindi pwede. Xiaoman, uy. Xiao Man, hindi pwede. Xiaoman, hindi pwede. Xiaoman. Ay nako, anong gagawin natin? Itong babae, bakit ba ayaw niyang bitawan si Jenny? May napansin ba siya? Ay nako, sa utak niya, tagapag-alaga lang. Siya ng tanga natin, ano bang mapapansin niya? Kahit wala siyang napansin. Anong gagawin natin ngayon? Paano kung... Tama na, wag mo nang ituloy. Umuwi na tayo. Baka kung ano pang gawin niya kay Jenny. Tara na, sakay na. Miss Chen, naayos ko na lahat. Salamat. Bibigyan ko kayo ng 5-star rating. Kapag may negosyo ulit, babalik ako palagi. Oh, salamat. Dr. Tang. Bakit ka nandito? Sa ospital niyo ba? Kayo pa ang nag-aasikaso ng mga namatay? Ay nako. Ang hirap ng pakiramdam ko. Ako at ang tatay mo, mahina na ang puso namin. Kaya si Dr. Tang na lang, para sigurado, kung sakali, ay nako. Oo, tama. Kung sakali may mangyari, madali akong makapag-first aid. Dr. Tang, talagang napakabuti niyong doktor. Uy, Xiao Man. Napirmahan na yung kontrata ng paglipat. Hindi ba dapat bumalik ka na sa opisina para asikasuhin yon? Oo, tama. Ikaw, bilisan mo na, magtrabaho ka na sa opisina. Andito naman kami ng tatay mo sa bahay. Sige na. Oh, Grabe, kinabahan ako. Hindi pwede. Hindi ko kayang iwan si Janye. Gusto ko siyang samahan dito. Ikaw. pero yung usapan sa paglipat ng kumpanya. Madali lang yan. Papuntahin ko na lang sila dito. Saka, biglaan yung pagpanaw ni Janye. Sakto, buong kumpanya, pwedeng magpunta dito para magbigay pugay. Lahat ng tao. Si Xiao Zhang, si Xiao Li, lahat ng empleyado. Lahat ng empleyado. Bakit hindi na lang niya, imbitahan ng buong mundo?
Pag kumalat ang balita ng pagkamatay ni Janya, paano pa siya makakapagnegosyo dito sa Haicheng? Kung hindi pwede dito sa Haicheng, aalis na lang. Bakit hindi mo siya binigyan ng gamot sa ospital? Ang dami tuloy nangyari ngayon. Nagbigay naman ako. Pero kasi, ay nako, sige na. Nandito na tayo. Samahan na lang natin siya sa drama niya. Sa dami ng gulo nitong pagkakataon na to, pagtapos na to, hindi kita palalampasin. Bakit si Bosley? Natutulog sa may hangin. Hindi ba siya natatakot magkasakit? Ah, patay na siya. Sinadya naming buksan ang bintana. Oh, patay na pala siya. Bosley, magandang paglalakbay sa kabilang buhay. Ay, sige, tama na, tama na. Nagbigay pugay na tayo, ay. Bosley, kung hindi dahil sa inyo, at kay ate, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko na pahahabain pa, magbibigay ako ng 3 baw sa inyo. Hindi na kailangan magbaw. Sa tingin ko, ang edad mo, halos kasing edad ng anak ko. Kung magbabaw ka, parang pinapaiksi mo buhay niya. Tita, Bosley, ganito na nga, buhay pa rin ba pinapaiksi? Nako, Tay, tingnan mo. Si Bosley, palagi niyang sinasabi. Ang mga empleyado ay parang tunay na kapatid. Tunay na kapatid nga, kaya hindi na kailangan ng ganito. Anak, tumayo ka na. Ayan, halika. Ang kuya mong si Jenny, naiintindihan niya ang nararamdaman mo. Simula ngayon, ikaw na ang tatay ko. Tay, naku. Hindi naman kailangan yan. Uy, Xiao man. Simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa kumpanya. Bilisan mo, dalhin mo sila sa loob para asikasuhin yung paglipat ng kumpanya. Sige, pag-usapan na lang natin sa loob. Sige, punta na. Tito Lee, Tita Zhang, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon. Dapat, mag-isip tayo ng paraan, para maalis muna si Chenman. Tapos, may multo. Ano ba yan? Ano bang sinisigaw mo? Nagising na yung anak. Hindi naman. Bakit ang sakit ng mukha ko? Ay nako. Anak, Bakit ang sakit ng mukha ko? ay nako, anak, makinig ka sa nanay mo. Lahat yan gawa ni Chenman, yung masamang tao. Nung akala niyang patay ka na, pinilit niya ako, at ang tatay mo, na pumirma ng kung anong, kasunduan sa paglipat ng shares. Nilipat niya lahat ng shares. Ano? Yung masamang tao, nilipat lahat ng shares? Lakasan mo pa. Baka marinig ng iba, nabuhay ka pa pala. Anong gagawin natin ngayon? Ako at ang tatay mo, nakakuha na kami ng permiso para sa libing. Sa araw ng libing, gagawa tayo ng... Palit-palitan. Paano kung hindi gumana? Baka totoong may libing ako. Ay, imposible naman yun. Hindi mangyayari yan. O kaya, ilibing muna tapos hukayin ulit. Ha? Xiao Tang, doktor ka. Sa tingin mo, gaano katagal pwedeng mailibing si Jenny? Kung sino gusto maglibing, siya na lang. Ayoko na. Oy, wag. Xiao Liu, bakit ka lumabas? Pinapadala ni Boss Chen yung mga dokumento. May gusto pa sana akong sabihin kay Kuya Li. Ay, trabaho muna. Sige na. Kung may sasabihin ka, sa libing na lang dahan-dahan. Sige, ay. Sige na, Kuya Li. Sige na. Tito Li, ayan. Sige na, ay. Mga mababait na bata talaga. Ay, ayan. Ate Chen. Si Kuya Lee, talagang wala na siya. Naalala ko pa, mga kalahating buwan lang ang nakalipas. Company health check-up yun. Ayos pa ang katawan niya noon Yung death certificate, ipinakita ko na rin sa'yo. Ganyan talaga ang buhay. May mga bagay na hindi natin inaasahan. Kahit hindi pa siya namatay ngayon, malapit na rin siya sa kamatayan. Ate Chen. Ano bang sinasabi mo? Ay, wala lang yun. Xiao Zhang, ikaw ang pinasok ko dito sa kumpanya.
Ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. May ilang bagay na kailangan mong tulungan akong imbestigahan ng mabuti. Ate Chen, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ng maayos ito. Anak ko, Diyos ko, paano na si Mama? Paano na ako mabubuhay? Hindi pwedeng pabayaan ko kayong magpahinga. Hello, Wang Qiang ba to? John Shenglanting, number 11. Si Li Jianye, balak niyang hindi bayaran ang utang. Dali, pumunta ka na dito. 5 taon na akong hinahabol ng utang. Ang sakit at hirap, sobra. Dapat maranasan niyo rin yan. Tapos na ba lahat? Kung may dalawa pa, baka matuluyan na ang anak ko sa bigat ng loob. Hindi mo ba kayang dahan-dahan lang? Ako, sabi mo tapos na lahat ng tao, bakit hindi pa rin siya lumalabas? Nasaan si Li Jianya? Narinig ko, tatakas daw siya sa utang, tama ba? Sino po kayo? Tito, tita, siya ang nagpautang kay Janya ng 30 milyong piso, si Boss Wang. Boss Wang. Hindi kami tatakas sa utang, di ba sabi? Sa susunod na buwan pa, magsisimula ang bayad. Sabi mo lang na hindi tatakas. Pero sino ka ba talaga? Nasaan si Li Jianya? Ipatawag mo siya, gusto ko siyang makausap. Ay Boss Wang, hindi kami tatakas sa utang, kaso tingnan nyo naman. Si Janya, patay na siya. Ano? Ayan, nakahiga siya dyan. Patay na talaga siya. Oo, Boss Wang, bigla ang inatake sa puso. Ay, anak ko. Boss Wang, alam niyo naman, abala kami sa burol nitong mga araw. May magbabayad din ng utang na yan. Maghintay ka na lang ng ilang araw, pwede ba? Hindi pwede. Patay na si Li Jianya. Paano kung kayo, tumakas at hindi na umamin sa utang? Kanino pa ako maghahabol? Kailangan bayaran ngayon. Ngayon. Pero kami, Kung hindi kami magbayad, basagin nyo lahat dito. ay, huwag nyo basagin, huwag nyo basagin, huwag nyo basagin. Shenman, namatay ka na ba sa loob? Hindi mo ba nakikita? Halos patayin na kami dito. May tao pa ba? Oo, meron pa. Hindi ko kayo kilala. Pero kung hindi kayo magbayad, basagin nyo ng todo. Huwag nyo basagin, huwag nyo basagin. Tigil kayong lahat. Kung hindi kayo magbayad, basagin nyo ng todo. Huwag nyo basagin, huwag nyo basagin. Tigil. Kyushi. Sino ba kayo? Araw-araw, tapang-tapang nyo, sumugod kayo sa bahay ng may bahay. Magre-report ako sa pulis. Itong boses na to, hindi ba siya yung tumawag sa akin? Ano na namang drama to? Sandali. Nagpunta ako dito para maningil. Sino ka ba? Siya ang asawa ni Janya. Lahat ng ari-arian ni Janya, napunta sa kanya, kaya kung maniningil ka, sa kanya ka maningil. Asawa ni Li Jianya. Ha? Hindi ba ikaw yun? Anong pinagsasabi mo? Ako ang doktor na nag-aalaga kay Li Janya, hindi ko nga siya kilala. Ganun ba? Oo, Ayos ka rin ah. Ang dami mo palang drama. Ako ang asawa ni Lijianye. Tama yon. Pero, bago siya namatay, hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa utang. Baka nagkamali kayo. Nagkamali. Ang asawa mo mismo ang pumirma. Peke ba yun? 30 milyon. Bakit siya umutang ng ganun kalaki? Sino ba nakakaalam? Sino ba nakakaalam? Baka nga, palihim siyang may, ibang babae. Impossible. Kuripot ang asawa ko. 5 taon na kaming kasal. Ako ang nag-aasikaso ng bahay. Inaalagaan ko ang mga magulang niya. 1 buwan, binibigyan niya lang ako ng 3,000 piso na panggastos. Paano siya utang ng 3 milyon para lang sa iba? Grabe naman yan. Wala akong pakialam kung magkano ang panggastos nyo kada buwan. May utang siya sa akin na 30 milyon. Ngayon, kailangan bayaran ang utang na yan. Kayo na ang bahala. Ang utang dapat talagang bayaran. Pero wala akong pera. Ay, yung mga biyenan ko. May hawak silang 3 milyong piso. Tingin mo pwede bang unahin munang bayaran ito? ano bang pinagsasabi mo dyan? Ang sama mo talaga. Ma, naging mabait naman si Gianni sa inyo nung buhay pa siya. Hindi ko akalaing gayong patay na siya. Ni ayaw niyong tulungan bayaran yung utang niya.
Kung ganun, yung bahay nyo na lang, isang lanyo na lang. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Pang-retirement namin yan. Gusto mo ba kaming itulak sa bingit ng kamatayan? Tama na. Ano bang drama ang pinapalabas ng pamilya nyo dito? Ayaw niyong magbayad ng utang, ha? Sige, babasagin ko na lang to. Ay, wag mong basagin. Huwag mong basagin, huwag mong basagin. Gising na ba siya? Sige, basagin mo na. Ginawa niya yan. Siya dapat ang managot. Wag mong basagin, wag mong basagin. Huwag mong basagin. Ako na. Ako na. Gumalaw siya. Paano nangyari yun? Sabi nila kwento lang yun. Kapag binugbog, gumagalaw daw. Baka buhay pa siya. Ano? Ikaw, tingnan mo nga. Sige, ako na. Doktor ako. Ako na ang magche-check. Doktor Tang. Mas kilala ko ang katawan ng asawa ko kaysa sayo. Tingnan mo, tingnan mo. Hindi gumalaw. Baka nagkamali ka ng tingin. Nagkamali ako ng tingin. Pinagbibintangan mo ba na si Jenny namin? Nagkukunwaring patay para takasan ang utang. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ma, bakit ka nagmamadali? Baka kasi maghinala yung pinagkakautangan. Ganito na lang, kung hindi ka naniniwala. Pwedeng ulitin ko pa. Tama na. Patay na si Janya namin. Pinapahirapan mo pa rin siya ng ganyan. Kapag sinaktan mo pa siya ulit, makikipagpatayan na ako sa'yo. Oo, doktor ako. Kahit patay na siya. Pero kanina, normal lang yan. Pakiramdam ko. Gusto mo lang talagang saktan si Janya. Grabe ka, bakit hindi ko napansin na sobrang sama mo pala? Talagang kailangan kang turuan ng leksyon. Akala mo ba dahil patay na si Jenny, wala nang magpaparusa sa'yo? Tama na. Kailangan talagang bayaran ang utang na to ngayon. Walang makakataka sa inyo. Kung pera ang gusto mo, wala kami. Ganito na lang. Pumasok ka sa loob, kunin mo lahat ng gamit na pwede mong isanla. Kahit magkano, pwede na. Hindi pwede. Hindi rin pwede yan. Yakapin ko na lang si Janye, tapos tumalo na kami sa building. Anong ginagawa mo? Ano bang gusto mong gawin ko? Alam niyo namang wala akong pera. Pinipilit niyo pa rin akong magbayad ng utang. Dahil ba patay na ang asawa ko? Gusto niyo akong pahirapan? Sama na lang ako kay Janye, magpakamatay na lang kami. Hindi pwede. Bakit? Ako. CJ. Maghakot na. Tay. Kakamatay lang ng asawa ko. Ang dami pang kailangang ayusin dito sa bahay. Pero buhay pa ang mga biyanan ko. Ito ang kanilang family D. Hawakan mo, hindi sila makakatakas. Sige. Tapos na tayo dito. Kapag tumakas kayo, malalaman nyo kung gaano kasakit mapahirapan. Maghakot na, yung mga mahal lang ang kunin. Huwag niyong kunin yan. Yung blue and white porcelain ko. Yung tangsan kay horse ko. Tara na. Grabe. Kasalanan mo to, cutie. Anong klaseng ideya yung binigay mo? Ma, para rin naman sa inyo to. Ayaw niyo maglabas ng pera. Ayaw niyo rin magpalabas ng gamit. Gusto niyo bang paulit-ulit kayong bubugin? Ikaw talaga. Pero pera lahat yun. Mana ni Janya yun. Ma, sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga protektahan ang katawan ng namatay, kaysa sa kahit ano pa. Ikaw talaga. Ano to? Si Jenny ba to, naihi? Ano bang nangyayari dito? Baka buhay pa talaga siya. Kakamatay lang niya. Normal lang na mawalan ng kontrol sa ihi at dumi. Normal. Ay grabe. Ang baho na. Sabi ko gamitin na lang natin ang freezer casket. Ayaw niyo pa. Ang baho na talaga.
Anong ibig mong sabihin? Nandidiri ka ba sa anak ko? Ma, ako nga dapat magtanong sa'yo. Si Jeanye nung buhay pa, maayos naman ang buhay niya, di ba? Ngayon patay na siya. Ayaw mo ipakremate, gusto mo pa siyang mabulok dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Ako. Mukhang ako lang. Talaga dito. Ang totoong nagmamalasakit kay Jeanye. Tingnan mo. Napili ko na ang libingan niya. Bukas. Ililibing na natin si Jeanye para matahimik na siya. Ang bilis naman. Nga. Gusto mo ba talagang pabayaan? Siyang mabulok dito sa bahay? Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong, ingrande ang libing ni Jeanye. Papasalamatan tayo ng lahat ng kamag-anak ng mga li. Para makita nila, patay na si Jeanye. Lahat ng kamag-anak. Dr. Tang, tulungan mo namang ayusin si Jeanye. Ako na. Nga. Ikaw lang naman dito, ang pinakabihasa. Wala namang pinagkaiba ang pag-aalaga sa patay at buhay. 'Di ba? Kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang muna. Maghahanap na lang ako ng ibang nurse na marunong sa emergency. Hindi pwedeng umalis si Dr. Tang. Umalis na siya eh. Hindi ako mapakali dito. Dr. Tang. Salamat po sa pagod ninyo. Ang pamilya Li namin, magpapasalamat kami ng maayos sa inyo. Walang anuman. Trabaho lang po ito bilang doktor. Dapat lang gawin ko ito. Sige, kayo na muna dito. Maliligo lang ako sandali. Ay nga pala. Para maiwasan na may manggulo. Naghara ko ng 2 guard para magbantay dito. Para mas panatag din kayo. Mga guard, pasok kayo. Sige, kayo na muna dito. Sabi mo, ang cute-cute niya. Naglagay pa ng bantay dito. Paano natin may lalabas si Janya ngayon? Itong 2 matanda, hindi pa nga ako kasal dito. Ginagawa na akong katulong. May nangyari lang dito ngayon. Hindi ako makakapunta sa iyo mamayang gabi. Itigil mo na yan. Hindi pwede, buntis na nga ako ngayon. Dr. Tang. Buntis ka na. Miss Chen. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kakatapos ko lang maligo. Sige nga, buntis ka na pala. Bakit di mo sinabi sa amin? Paano ka namin pababayaan magtrabaho? Kung buntis ka, sino ama ng bata? Sino ang buntis? Si Dr. Tang. Buntis si Dr. Tang. Keksen. Bakit di mo sinabi agad sa amin? Ang magandang balita na to, hindi pwede na ang pamilya Li namin. Ano, pasok na tayo at magpahinga na. Tara. Pa, ma. Bakit parang mas concern pa kayo? Sa anak ni Dr. Tang. Parang anak na ng pamilya Li. Pa, huwag mong sabihin na ikaw talaga ang kay Dr. Tang. Huwag ka ngang magbiro ng ganyan. Yung mama mo kasi, mabait lang talaga siya. Ayan. Gabi na rin. Bantayan na lang natin dito ngayong gabi. Ikaw, magpahinga ka na ng maaga. Sige na. Hindi pa ako pagod. Hindi ko kailangan magpahinga. Ako na ang bahala sa mga guard. Magbabantay kami sa may gate. Siguradong kahit langaw, hindi makakapasok. May nararamdaman ka ba? Huwag ka munang masyadong matuwa. Bukas alis na tayo. Isipin na lang natin ng paraan. Ayoko naman na yung apo ko, hindi pa nga pinapanganak, wala na agad. Oo nga. Uncle Lee, Tita Zhao, huwag kayong mag-alala. May naisip na akong paraan. Anong paraan? May kaopisina ako. Ang pangalan niya Lin Feng. Tatawagan ko siya ngayon. Papapuntahin ko siya dito. Siya ang tutulong sa atin para mailabas si Janya pag nakaalis tayo bukas. Hindi na tayo matatakot. May kaopisina ako. Ang pangalan niya Lin Feng. Tatawagan ko siya ngayon. Papapuntahin ko siya dito. Siya ang tutulong sa atin para mailabas si Janya pag nakaalis tayo bukas. Hindi na tayo matatakot. Pero, nandyan pa yung cute na yun sa may gate. May mga guard pang kasama. Tsaka, tulog pa si Janya dahil sa anesthesia. Bukas pa siya gising. Paano natin gagawin to? Madali lang yan. Pasasampa natin siya sa pader sa likod. Sasalubungin natin siya. Papalitan natin yung katawan. Si Jenny.
ilalagay na lang natin sa kahit anong kahon. Pagkatapos ng libing, magigising din siya. At tatakas. Oo. Oo, pero... Sigurado ka ba sa kaopisina mo? Baka naman ibenta, tayo niyan sa huli, hindi ba delikado? Tita Jow, huwag kang mag-alala, siguradong kakampi natin siya, ang lakas naman ng... Tiwala mo. Baka naman. Nako, Tigilan mo na yan. Ang mahalaga, mailigtas ang anak natin. Kexin, tawagan mo na siya agad. sige. Tatawagan ko na siya ngayon. Tatawagan ko na ngayon. Feng, punta ka na dito, galing ospital. Tutulungan mo kaming mailabas si Janya. Pag nagawa natin to, makukuha na natin yung 30 milyon. Bilisan mo na. Nako, Kexen. Bakit ang tagal dumating ng kaopisina mo? Sabi niya darating siya. Tatawagan ko ulit siya para madaliin. Dalhin niyo siya dito. Pa, ma, nandito kayo, sakto. Nahuli ko yung magnanakaw. Habang hinuhuli ko siya, kausap pa niya asawa niya sa telepono. Iabot mo na yung cellphone. Anong ginagawa mo? Ilabas mo na yan. Mahal. Dr. Tang, may tumatawag sa telepono mo. Sagutin mo na. Sige, sagutin mo na. Hello, Ano to? ikaw talaga. Nagkakaloko ka na naman. Matanda. Nagawang saktan si Kexin. Papapatayin kita. Tumahimik ka na nga. Ma, ano bang ginagawa mo? Asawa yan ni Dr. Tang, tatay ng anak nila. Anak. Tang Kexen. Ang batang to, hindi to anak ni Lin Feng. Dr. Tang, ano bang ginagawa mo? Sa harap ng asawa mo pa, inaamin mong may ginawa kang mali. Paano mo nagawa yon? Mrs. Chen, kita mo naman, hindi siya magnanakaw. Hindi pa nga ako nakakauwi, nag-alala siya kaya hinanap niya ako. Hinahanap ka? E di sana, dumaan siya sa pinto. Bakit kailangan pang tumalon sa bakod? Alam mo naman mahina na, katawan ng mga magulang ko, buti na lang, nagpadala ako ng tao, para magbantay sa likod ng bahay. Kung nakapasok siya nang hindi namin alam, baka matakot ng sobra mga magulang ko. Kaya mo ba panagutan yon? Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Sino ba nilalay mo? Ma, hindi naman ako nag-imbento. Nung mahuli ko siya, may dala pa siyang malaking bag. Oh, nasaan yung bag? Tingnan mo nga kung ano yung dala niya. Hoy, wala yun, basura lang yun, hindi na kailangang tingnan. Basura lang yan. Hindi ko pa natapon. Pakawalan nyo na ako. Itatapon ko na lang yung basura. Alis na ako. Hindi pwede yan. Hindi ba hinahanap mo si Dr. Tang? Ngayon, dito ka muna sa bahay namin magpalipas ng gabi. Bukas, pagkatapos ng libing, pasasalamatan namin kayo ng asawa mo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pasok na kayo. Ma, Wag na siguro, hindi na lang ako. Hindi na lang ako matutulog dito. Huwag ka nang mahiya. Xiao Zhang. Pakicheck mo nga si Lin Feng. Saka si Tang Kexin. Ay nga pala. Pakicheck din yung isang card. Munyu Bank. Ay te-text ko na lang yung card number mamaya. anong nangyari? Hindi pa nga sumisikat ang araw, ano bang ginagawa mo? Pa. Ma. Kailangan nang ihatid si Jianye. Janya, Bilis. Nasaan si Jenye? Janya. Nasaan si Janya? Bilis. Habulin mo, Janya. Tiangsan.
Pasensya na at napagod ka pa. Kasalanan talaga ng anak naming si Gianni, hindi nagtagumpay. Ang bata-bata pa. Paano naman siya nawala agad? Xiaoman, condolence ha. Kuya, tingnan mo nga. Ano na gagawin natin ngayon? Ha, pababayaan na lang ba natin? Nailibing ng buhay yung anak. Ano na gagawin natin ngayon? Pababayaan na lang ba natin? Nailibing ng buhay yung anak. Lakasan mo pa. Paano ako tatahimik? Nandito mismo yung anak natin. Mamaya pag nailagay na sa kabaong, wala na tayong magagawa. O baka. Sabihin ko na lang ang totoo ngayon. Hindi pwede. Anong gagawin mo? Hindi pwede. Sayang naman lahat ng plano natin. Lahat ng utang ni Jenny, si Chen Man ang magdadala. Huwag mong sabihin sa kanya, ano na ngayon? Ikaw kasi kagabi. Bakit ka nakatulog? Ikaw din naman natulog ah. Ako. Sino ba namang mag-akala na ganito kalala ang gulo ng babaeng yon? Gusto pa sana nating palitan, hindi na pwede. Pa. Ma. Nakompute ko na ang oras. 1 oras na lang, pwede na siyang ilibing. Ikaw. Ma, may reklamo ka ba? Sobrang tagal ba ng paghihintay mo dito? Sige, kakausapin ko yung iba. Gawin na lang nating kalahating oras. Kalahating oras, ililibing na siya. Ha, hindi pwede. Gusto ko pang makasama ang anak ko. Chen Man, bakit mo tinawag lahat ng kamag-anak? Sa tingin mo ba, ikinararanggal to? Pa, ano bang ibig mong sabihin? Si Gianni nung nabubuhay, maayos siyang tao. Gusto mo ba, tahimik na lang siyang mawala? Saka, lahat ng dumating ngayon, tunay na kamag-anak. Lahat sila, tapat na nakikiramay. Chen Man, mukhang hindi ka rin nakapahinga kagabi. Kung gusto mo, isama mo na lang sila, umuwi na kayo muna. Kami na ni Papa ang bahala dito. Nga, umuwi na muna kayo. Umuwi na kayo. Hindi pwede. Mananatili ako dito. Kasama ko si Gianni hanggang huli. Gusto kong makita mismo na ililibing siya. Ano? Xiaoman, ang liit-liit mong katawan. Baka mapagod ka lang, umuwi ka na. Sige na, umuwi ka na. Ma! Hindi mo alam kung gaano kalaki ang epekto ng pagkawala ni Gianni sa akin. Gusto ko siyang samahan. Hindi ako aalis. Janya, grabe talaga ang malas mo. Kawawa si Xiaoman. Xiaoman, ikaw na nga ang abala sa lahat. Pero sa totoo lang, wala talagang masabi kay Gianni. Ate Fang, oo, kahit wala na si Janya, nandyan pa rin, si Xiaoman bilang manugang, sulit na rin. Oo nga. Ano? Dr. Tang, baka gusto mong magsalita. Ako, wala talaga akong alam. Ikaw. Tingin ko, oras na rin. Isara na ang kabaong. Samahan natin siya sa huling lakad niya. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi pwede. Ma, alam ko hindi niyo matanggap si Gianni. Pero inayos na lahat ng oras. Hayaan niyo na lang siyang umalis ng tahimik. Hindi. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Tito, isara na ang kabaong. Hindi pwede. Hindi pwede. Ay Diyos ko. Gianni. Isara, isara, isara. Ma, Huwag niyong isara. ma, ma, Huwag niyong isara. Ma, ma, Huwag niyong isara. tita, tita San. Hawakan niyo si mama. Kung isasara niyo, isama niyo na rin ako. huwag isara. Anak ko. Huwag isara. Kuya, tito, ipako na ang kabaong. Huwag ipako, huwag ipako. Bitawan niyo ako, huwag ipako. Tay, nay, alam ko hindi niyo matanggap si Gianni. Pero wala na talaga siya. Hayaan niyo na lang siyang mapahinga. Pakawalan niyo na siya. Tumahimik ka. Huwag niyong ipako. Huwag niyong ipako. Huwag niyong ipako. Ma, alam ko. Alam kong nasaktan kayo. Sigurado akong nasaktan kayo. Ma, Hindi totoo yan.
Hindi pa patay si Janya. Huwag niyong ipako. Dahil sa sama ng loob, kung ano-ano na ang sinasabi ni Mama. Mga tito, mga tita, mula nang mamatay si Janye, nawala na sa sarili ang mga magulang ko. Pasensya na kayo. Xiaoman, huwag kang mag-alala. Babantayan namin ang mga magulang mo. Nga, Xiaoman. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang nag-aasikaso. Ikaw na lang ang bumubuhay sa pamilyang to. Ang mga magulang mo, nasaktan lang talaga. Kami na ang bahala. Mga kasama, bilisan na natin ang trabaho. Baka mahuli tayo sa oras. Hindi rin maganda para kay Janya. Salamat sa inyong lahat. Tay, Nay, hayaan nyo na lang si Janye, na sa susunod na buhay na siya maglingkod sa inyo. Bitawan niyo ako. Huwag niyong ipako. Nakikiusap ako. Bitawan niyo naman ako, pwede ba? Li Janye. 10 taon tayong magkakilala. 5 taon tayong mag-asawa. Ngayon, ihahatid na kita sa huling lakad mo. 10 taon tayong kasal. 10 taon din akong nagpakababa. Sabi mo dahil sa trabaho ko. Hindi kita maalagaan. Nag-resign ako. Naging housewife ako. Pero ang totoo, naging katulong lang ako. Nag-alaga sa'yo, simula nang pakasalan kita. Sa mundong ito, wala nang Chen Man. Ang meron na lang ay asawa ni Li Jianye. Iniwan ko ang lahat. Kapalit nito, puro sugat lang ang nakuha ko. At ang mga kasinungalingan at pagtataksil mo. Noong nakaraang buhay, bukal sa loob kong bayaran ang mga utang mo. 5 taon akong nabuhay na mas mababa pa sa daga sa kulungan. Ang tanga ko. Iniisip ko pa na, makatulong lang sa'yo. Tama na, pero ikaw. Dala mo ang pera. Kasama ang mga magulang mo at ang kabit mo, namumuhay ng marangya. Li Jianye, paano ka naging ganito kasama? Bitawan niyo ako. Huwag niyo nang ipako. Huwag niyong ipako. Tigilan niyo na. Huwag niyo nang ipako. Hindi pa patay si Jenny. Janya. Tay, Nay, ano bang ginagawa nyo? Kompleto na ang death certificate mula ospital. Hindi nyo ba kayang hayaan si Janye na matahimik? Ikaw, hintayin mo lang ako. Janya. Tito, ano bang kaguluhan to? Parang nababaliw na kayong mag-asawa. Naipa ko na ang kabaong. Bakit gusto nyo pang buksan? Kawawa naman si Xiaoman. Ang bait-bait niyang tao, tapos napunta pa siya sa inyo. Kayong dalawa pang ganyang biyenan. May nangyari ba sa loob? Ano bang nangyayari dyan? Hindi ba patay na siya? Bakit parang nabuhay pa ulit? Jenny. Anak, ayos ka lang ba? Bakit? Hindi mo na kaya magpanggap ano? Matagal mo na palang alam. Anak, ayos ka lang ba? Grabe, muntik na akong atakihin sa puso. Kasalanan mo to. Gusto mo talagang mapahamak ang anak ko. Sinadya mo to, gusto mo siyang patayin. Zhao Fang. Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi pwede kung ano-ano ang sinasabi mo. Kayo mismo ang nagsabi sa akin. Napatay na si Li Jianye. May death certificate pa nga ako. Tungkol dito, wala talaga akong alam. Kayo naman ang laging humaharang sa akin. Ayaw niyo akong payagang dalhin siya sa punerarya. Ayaw niyo siyang ilibing. Ibig sabihin, matagal niyo nang alam. Nabuhay pa siya, di ba? Ikaw. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Hindi mo lang naiintindihan, nagkamali lang tayo. Uuwi ako at ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Hindi na kailangan. Ano bang ibig mong sabihin? Shenman, sinasabi ko sa'yo, tungkol dito. Kaya kong ipaliwanag sa'yo lahat. Pero huwag kang sumobra. At saka, lahat ng ginagawa mo nitong mga araw na to, siguro dapat pag-isipan mo na yan ng mabuti. Kung hindi, magpapadivorce na ako sa'yo, wala kang mapupuntahan para umiyak.
Ganon ba? Oo, tama. Kinakalaban mo pa ang mga magulang ko, tapos parang wala kang pagsisisi. Kahit magmakaawa ka pa sa akin, wala kang magagawa. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko nagpapanggap ka lang na patay. Pati utak mo yata nasira na. Nakikiusap ka pa? Nakakatawa ka. Makinig ka ng mabuti. Ako si Chen Man. Ako ang gustong makipag-divorce sa'yo. Subukan mong gawin yan. Bakit natatakot ako? Ikaw naman ang unang nagloko at nagtaksil. Nahuli mo na pala. Sige. Kung nalaman mo na, aminin ko na lang. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha ka ng losyang. Ano bang meron ka na kayang tapatan si Kexen? Si Kexen, mabait, maganda, marunong pa magpasaya sa akin. Ikaw, alam mo lang magreklamo sa bahay. Reklamo ka ng reklamo. Tapos puro hindi masarap ang niluluto mo. At saka, ang mukha mo. Pareho lang sa katawan mo, tuyot. Ayoko na ngang tumingin sa'yo. Kung hindi lang dahil, may konting silbi ka pa. Hindi na kita papansinin. Tama. 5 taon ka ng asawa ni Janya dito sa pamilya namin. Kung manok ka nga, dapat. Nakapangitlog ka na. Tingnan mo yang tiyan mo, wala namang laman. Kung may manugang akong katulad mo, nakakahiya ipagsabi. Hindi tulad ni Kexin. Ilang araw pa lang sila ni Jenny. Buntis na agad. Yun ang magiging apo ng pamilya Lee. Ha 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 ha. Anong tinatawanan mo dyan? Hindi ka nga mabuntis. Kasalanan mo yan. Ang ganda ng lahi ni Janya. Hindi pwedeng masayang sayo. Ikaw. Mag-isip-isip ka nga ng mabuti. Ikaw ba ang magsasalita o ako? Kung ayaw mong magsalita, ako na lang. Lijiani, mag-asawa tayo. Bibigyan pa kita ng huling regalo. Ito. Buhok ni Lin Feng ito, at sample na iniwan ni Tang Kexin. Nung nagpapa-check up siya sa ospital. Nagpad na test ako. Tingnan mo na lang. Tang Kexen. Nagloko ka sa akin? Yung dinadala mo, hindi pala anak ko. At hindi lang yan. Ito ang card mo, di ba? May 30 milyon dito. Ang importante pa ng bagay na to. Nakuha mo pa kay Lin Feng. Mukhang kayo talaga ang magkatotoong maalan. Ikaw. Lijiani, ito ang karma mo. Tumahimik ka. Akala mo ba ako pa rin yung madaling palokohin mo? Akala mo ba tapos na lahat ng to? Sinasabi ko sa'yo, kakasimula pa lang to. Yung tungkol sa fake na kamatayan mo, hindi pa tapos yan. Anong balak mong gawin? Sino ang nagsumbong sa pulis? Ako. Si Lijianye at ang mga magulang niya. Pati si Tang Kexin. Lahat sila kasabwat sa fake na kamatayan. At panloloko. Hoy babae, ano bang pinagsasabi mo dyan? Sir, yung asawa ko, medyo may topak lang sa utak ngayon. Huwag niyo na po siyang paniwalaan. Sino bang may topak? Sir. May death certificate ako ni Lijianye dito. Galing to sa City Hospital. Si Tang Kexin ang gumawa, may official seal pa nga. Narinig ko, peke ang death certificate. Pwede kang makulong ng hanggang 10 taon, di ba? Sir, dahil sa kanya, muntik nang makremate si Lijianye. Hindi ba attempted murder yan? Nga pala, may mga kasabwat pa siya. Sir, wala kaming alam dito. Siya lang lahat. Si Tang Kexin. Yung babaeng yan ang may pakana ng lahat. Pati anak ko nadamay niya. Sir, sana po tulungan nyo kaming mag-anak dito. Mag-anak dito. Oo, wala kaming kinalaman dito. Mga nakaraang araw, parang lutang ako palagi. Ilang araw na akong tulog. Wala akong maalala. Sigurado akong niloko lang ako. Ngayon, nag-aaway na parang mga aso. Tumahimik ka nga. Sa tingin mo, sa harap ng mga pulis, hindi ba dapat linawin na natin lahat ng dapat linawin? Hindi ganoon. Ako ang talagang pinilit dito. Ako. Ikaw talaga, ang cute-cute mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang buong pamilya namin. May gana ka pang magsalita ng ganyan, ha? Lijianya, 3 taon na akong sumama sa'yo. Matagal ko nang alam kung anong klase kang tao. Akala mo ba hindi ako maghahanda ng panlaban? Anong ginawa mo?
Kasamahan. Nandito lahat ng ebidensya. Tingnan nyo, tingnan nyo. Kasamahan. Nandito lahat ng ebidensya. Tingnan nyo. Walang problema sa puso mo. Sinong may sabi? Pakinggan mo pa ulit ng maayos. Sobrang miss na nga kita, sumasakit na dibdib ko sa kakaisip. Ay. Nasa trabaho pa ako. Anong trabaho? Trabaho. Ako na ang magpapakain sa'yo. Ay. Sige na nga. Hanggang salita ka lang naman. Kung matapang ka talaga. Makipag-divorce ka kay Chenman. Yang cute na yan. Kung hindi ka pa magde-divorce, buntis na ako niyan. Ngayon, seryoso na ako, hindi na ito basta salita lang. Kapag nagawa natin to, hindi lang tayo, magiging legal na magkasama. Makukuha pa natin ang 30 milyon. Pwede tayong mamuhay ng malaya. Pero, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Anong tulong? Ginamit ko ang bahay ni Chenman para umutang ng 30 milyon. Kailangan mo lang akong tulungan, gumawa ng 3 death certificate. Tapos makipag-cooperate ka sa mga magulang ko. Kunwari lang, mag-acting tayo. Pekain natin, para kay Chenman mapunta ang utang. Grabe, ang lakas ng trip mo, ha? Mas matindi pa dyan. Ang susunod. Tingnan nyo. Si Lee Janya at ang mga magulang niya, ang totoong may sala. Lijiani, nakakadiri ka talaga. Ikaw, ang cute-cute mo pa. Nakikigulo ka na nga, palihim ka pang nagre-record ng video. Mamatay ka na lang. Ang sakit. Sumama ka pa sa akin magliwaliw. Palihim ka pang nagre-record ng video. Umalis ka na. Ngayon, ako. Papaluan kita. Huwag niyong saktan ng anak ko. Ang sakit. Siya, parang nakunan siya. Hello. Emergency center, may nasaktan dito. Pakipadala agad ng tao. Buti nga sa'yo. Ayan ang napapala ng nanloko sa akin. Lijiani, akala mo tapos na to. At ikaw din, ang cute-cute mo pa. Ilang beses mo na akong tinangkang patayin. Gusto mo pang makipag-divorce? Takot ka? Walang mangyayari. Sinasabi ko sa'yo, ano bang mahirap sa magpakain at magpatira? Pagkalipas ng ilang taon, pag nakalabas na ako, ikaw pa rin ang gusto ko. Tumeno ka na lang. Sayang. Mukhang, habang buhay ka nang hindi makakalaya. Anong ibig mong sabihin? Halika na. Shendong. Kasamahan mula sa gobyerno. Naimbestigahan namin na si Lijianye, ilang taon nang ginagamit ang pangalan ng kumpanya para mangalap ng iligal na pondo. Malaki ang halaga. At sangkot pa sa panluloko sa ibang bansa. Grabe ang kaso. Umaasa kami na maparusahan siya ng mabigat. Shenman, nababaliw ka na ba? Ginawa mo to. Hindi ka ba natatakot na malugi ang buong kumpanya? Shenman, nababaliw ka na ba? Ginawa mo to. Hindi ka ba natatakot na malugi ang kumpanya? Akala mo ba, lahat ng tao kasing talino mo? Kasamahan mula sa gobyerno. Lahat ng ito ay personal na ginawa ni Lijianye. Lahat ng may kinalaman dito. Lahat ng proyekto na may kaugnayan, puro outsourced lang. Ang mga dokumento ng ebidensya at lahat ng impormasyon, nandito na lahat. Ang Xinhui Group, makikipagtulungan sa investigasyon. Handa ka na pala. Ikaw, ang cute-cute mo pa. Paano mo nalaman ang lahat ng to? Paano ko nga ba nalaman? Dahil sa'yo kaya ako natuto. Dati wala akong alam. Gusto ko lang alagaan ang pamilya. Ikaw talaga. Unti-unti mo akong tinulak sa ganito. Ikaw, ang nagturo sa akin na matuto sa pagkakamali. Buti na lang at may hustisya pa rin. Napakulong din kita. Ang masama, napaparusahan din. Ikaw. Iligtas niyo ang anak ko. Dalhin silang lahat. Itong bulaklak na to. Para sa pag-alala sa sarili ko.
lahat ay magiging maayos din. Shendong. Ngayon, parang tapos na ang lahat, ano? Hindi pa. Gawan mo ako ng civil lawsuit. Ang mga akusado. Li Song. Zhao Fang. Ikaw, ang cute-cute mo pa. Ikaw ang nagpakulong sa aming lahat. Kinuha mo pa ang mga ari-arian namin. Umupo ka na. Kinuha. Yung ginawa niyo sa akin, parang alipin ako, yun ang kinuha. Yung peke niyong kamatayan para ako ang magbayad ng utang, yun ang kinuha. Ang tawag dito, panalo ako sa kaso. Yung 3 milyon at yung bahay. Bayad yon sa stress at danyos ko. Ikaw, Huwag kang magalit ng ganyan. Ginawa mo yan. Kaya dapat panagutan mo. Pumunta ako ngayon dito. Para sabihin ang magandang balita. Ako at si Li Jianye, legal ng hiwalay. legal ng hiwalay. Sa wakas, ang pamilya Li, nakalaya na rin, mula sa akin bilang manugang. Masaya ba kayo? At saka, kahit si Li Jianye, habang buhay na sa kulungan. Kayo ni Li Song, malapit na kayong makalabas. Magpakabait kayo sa loob. Paglabas nyo, sana maging mabuting tao na kayo. Ikaw, ang cute-cute mo pa. Hindi ko pinadali ang buhay mo. Bumalik ka dito. Pag nakalabas ako, hindi kita palalampasin. Cute. Bumalik ka dito. Magandang araw, Shendong. Sa wakas, umaraw na rin. Ang saya.